Let's go. Mahinang sabi niya, saka muli akong hinawakan sa siko banda. Napatalon ako ng bahagya dahil sa gulat kaya napatingin siya sa mga mata ko. He's serious and I can't read his mind. I want to overthink. I can go on my own. Wala sa sariling sabi ko habang nakatitig sa mga mata niyang malamig. Don't worry. You won't see me again tomorrow. I'm trying to help here. Sambit niya kaya ng laki ang mga mata ko. Saan siya pupunta? I mean, what? Uuwi ka na sa kabilang... I'm going to Paris. For business. Sabi niya kaya napakurap na lang ako at napatulala. Ilang sandali pa ay dahan-dahan kong naramdaman ang pagbuhat niya sa akin na parang sa isang bagong kasal. I immediately put my arms on his neck for support and we stared at each other's eyes once again. Gusto kong magtanong pa ng marami pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. He's going to Paris? Magtatagal siya doon? Babalik pa siya dito? Paano tong hotel na tinatayo niya? Questions flooded inside my head, so I closed my eyes tightly. As he walked slowly, his scent invaded my nose. Gusto kong lang hapiin lahat ng amoy niya. Gusto kong isubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Nasaan sila? Tanong niya makalipas ang ilang minuto kaya doon ako napamulat. Wala nang pasok ang mga bata mamaya kaya baka umuwi na lahat. I'll commute. Sabi ko pero malamig niya lang akong tinapunan ng tingin habang patuloy sa paglalakad. He's carrying me right now. Hindi ako nananaginip and my heart is beating so fast. Alam ko ramdam na ramdam niya ito ngayon at nananaginip pa ako kasi ramdam ko na mabilis din ang tibok ng puso niya ngayon. Pero imahinasyon ko lang iyon. Alam kong imahinasyon ko lang ito. Nang makarating kami sa lugar kung saan kami ng mga kasamahan ko kanina ay wala akong nakita maski isa doon. Ibaba mo na ako. May nansambit ko pero tila wala siyang narinig. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating kami sa tabi ng main road. Doon niya ako tuluyang ibinaba kaya dahan-dahan ako nagsuot ng sapatos nang hindi inaalala ang sugat kung sumasakit. I could feel the awkwardness. Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita pero hindi ko itinuloy kasi inilagay niya ang cellphone niya sa tapat ng tenga niya na parang may tinawagan. Bring my car here. Yun lang narinig ko bago niya ibaba ang tawag para tingnan akong muli. Napatikim ako saka mabilis na nag-iwas ng tingin. I'm mad. Faith, you need to know that. Sabi niya kaya dahan-dahan ako napayuko. I don't care if he's mad. Wala dapat akong pakialam pero bakit ang sakit? Dapat sinabi mo sa akin na lahat noon. Staying silent wasn't the right thing to do that time. Don't that. Mariinisambit niya kaya mabilis akong nanginig. Wala kasi sitwasyon ko noon kaya hindi mo... Tom! Paano ko malalaman kung hindi mo sinabi? Dinig ko ang galit sa boss niya kaya matapang ko siyang hinarap. At nanghina ako nang makita ko ang mga nalilisik niyang mga mata. Tears immediately formed around my eyes. You don't know what you're saying. He shook his head before smirking without a humor. I don't want to see you again. Sambit niya sa malamig na paraan. Parang narinig ko ang pagkabasag ng puso ko sa mga oras na iyon kaya nanatili akong tahimik. He doesn't want to see me again? That's good. Yun dapat. Yun dapat dahil yun ang plano. I think that's right. Mahinang sambit ko at hindi ako sigurado kung narinig niya dahil may humintong itim na kotse sa mismong harapan namin. Unfamiliar guy went out and he immediately bowed. Sir, he said, so I swallowed hard. Akma akong magpapara sa mga dumadaan na tricycle. Hindi ko nagawa kasi tinapunan ako ng seryosong tingin ni Ivan. He pointed the car so I look at it. Get in. Utos niya bago pumasok sa driver's seat kaya napatulala akong naiwan sa lahat. Hindi ako gumalaw kaya biglang bumusina. I sigh in that. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Maaari akong pumara ng tricycle pero pinili ng puso ko na maglakad palapit sa kotse. Dahan-dahan kong binuksan ang passenger seat at kaagad na nagtama ang mga mata namin dahil doon. I swallowed hard again. Get in. Muli niyang utos kaya pikit mata kong pumasok sa loob. Ayaw ng utak ko pero gustong-gusto ng puso ko. Wala akong maintindihan. Gulong-gulo na talaga ako. Nang makaupo ako ng tuluyan ay bigla akong nawala ng hininga nang lumapit siya sa akin. My eyes widened when I realized that he was buckling my seatbelt. Wala sa sariling napatingin ako sa mukha niyang sobrang lapit habang ginagawa niya iyon. And when he's done, I immediately avoided my gaze at him. Where? Malamig na tanong niya kaya napatikim ako. School.
Mahinang sambit ko. Patapos ng usapan na iyon ay pinatakbo na niya ang kotse nang walang kahit na anong sinabi. I did not fail to notice the smallest scent on this car. Nakaka-addict. Sobrang nakakahalina. We stayed silent inside the car. Kada minuto ay sumusulyap ako sa kanya pero palagi ko naaabutan na nakatingin lang siya sa harap o kaya sa salamin sa taas. I am feeling nervous. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. The years I spent to forget him was put into a trash. Walang nangyari. Ganito pa rin. Walang nagbago. Tanggap ko na. After a couple of minutes, I saw the familiar gate of our school. Unti-unti bumagal ang pagtakbo ng kotse hanggang sa tuluyan itong huminto. Your foot. Have it check. Sabi niya kaya mabilis ko siyang nilingon. Okay na to. Stop acting that you're a pro. Malamig na sambit niya kaya natahimik na lang ako. I said before opening the door na hindi man lang siya lumingon sa akin. Nanatili lang ang mga mata niya sa harap. Gusto kong tawanan ang sarili ko. Bakit ba umaasa na naman ako? Bakit ba kasi ganito? When I went out, he immediately left. Tinanaw ko ang kotse niyang papalayo. And in that, my tears fell. Kagad kong pinunasan ang mga luha ko sa kainis na tumawa. That's Ivan. He's unreachable. Hold on. Bulong ko sa sarili ko habang umiiling. Maybe this time I could truly move on. I must move on for real. Now. I thought I would be okay pero hindi pala ako magiging okay. Sa loob ko pilit ko itinatago na umaasa ako makita siya sa daan o kahit sa ang sulok sa bayan namin. Pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Maybe he really went to Paris and it's good because I'm trying to move on here. Pero napaparanoid na yata ako. Palagi ako namamalik mata na nandito siya. My brain is deceiving me and I might go crazy if this will continue. Ano? Sigaw ni Malia nang masabi ko na naging isa akong katulong sa malaking asyenda. Minus the fact that my boss owned me a lot of times and I even got pregnant. Niyuyog niya ang balikat ko habang hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya dahil sa gulat. Masyadong magulong isip ko kaya ngayon na nagkita kami ay nasabi ko ang ilang itinatago ko para kahit paano'y mabawasan pero hindi ko alam na ganito magiging reaksyon niya. Siya ang may-ari ng ginagawang hotel, di ba? Siya din yung may-ari ng asyenda sa kabilang bayan. Kasi, I heard his hot. Is it true? Kilala mo pala? Naging amo mo? Mabait ba? Sunod-sunod ang ibinato niya mga katanungan sa akin at hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi. Ang damot mo. Bakit ko yun mo lang sinabi? Pinalo niya ulit ako sa balikat kaya wala sa sariling napatingin ako sa paligid. Nasa bayan kami ngayon dahil may binili ako mga colored papers at iba pa na gagamitin sa classroom ko. At nagkasalubong kami kaya niyaya niya akong kumain ng merienda. I am so busy. Malapit na ang program sa school pero ang utak ko ay parang lumilipad. I can't get hold of myself. Malia, matagal na iyon. Kahit na, bilyonaryo iyon. Sa panaginip ko, asawa ko ang isang bilyonaryo eh. Wala sa sariling napangiti ako sa sinabi niya. Pilit kong iniiba ang usapan at nagawa ko iyong ibahin hanggang sa magpaalam na akong umalis kaya hindi na niya ako kinulit pa. It's been 3 days. 3 days that I did not see him. Maybe when he comes back from Paris, he will go home in his asyenda. Mabuti iyon para hindi ko na siya makita. Mabuti lang iyon. Mas gusto kong ganoon. My days went so busy. Busy ang lahat sa school dahil sa gaganapin na program sa susunod na araw. Mas lalo pa kaming nape-pressure ng mga guro dahil minamadali kami ng principal na upo lang naman ang ginagawa. Miss Cortez, I need to talk to you. Biglang sabi sa akin ng principal habang nasa teacher's room ako. Po? Tanong ko pero naglakad na siyang palabas ng teacher's room kaya kunot-no akong sumunod. Our principal gave me so much grief. Sumunod ako hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Pero imbes na maupo siya sa table niya, ay hinarap niya ako sa bukana ng pinto pa lang. Mabilis ako napaatras habang magkasalubong ang mga kilay. Miss Cortez, I have a convention to attend and it will be held at Boracay. Do you wanna come with me? Tanong niya habang nakangisi kaya biglang kumabog ang dibdib ko sa kaba. No sir, I am just a teacher one. Sabi ko pero tinaasan niya lang ako ng kilay sa kahinagod ng tingin mula ulo hanggang paa kaya nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Miss Cortez, I like you. Diretsong sabi niya kaya napakuyum ang kamao ko.
Excuse me, sir. I did not expect this. Madiin na sambit ko sa mabilis na umalis sa office na iyon dala ang galit ko. I need to resign as soon as possible. Bahala na. Tuloy-tuloy akong bumalik sa classroom ko sa mabilis na kinuha ang mga gamit. At dahil tapos na naman na ang class hours, ay dumiretso na ako sa gate para mag-log out. Faith, sabay ka na sa akin? Sabi ni Sir Jaime pero inilingan ko lang siya. Tuloy-tuloy ako lumabas ng gate at nagpupuyos pa rin ako sa galit sa principal namin. He's old and disgusting. Faith, tara! Masayang sabi ni Dan na nakaupo sa motor ng tricycle niya kaya bahagi ako natigilan pero kalaunan ay sumakay na rin ako. Tara na, Dan. Sabi ko na maayos ko ang pagkakaupo ko kaya mabilis niyang pinaandar ang tricycle niya paalis ng school. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim saka ikinuyom ko muli ang kamao ko. I bit my lower lip and tried to torture that old guy inside my head. I need to resign. I must resign. Pagkatapos nitong last quarters, aasikasuhin ko ang mga dapat kong asikasuhin. I will try to talk to Malia. I will transfer to the school where she teach. Medyo malayo na kami sa school nang biglang may pumutok na gulong. Pumutok ang gulong ng tricycle ni Dan kaya napakapit ako ng mariin sa harap. Ano nangyari? Tarantang tanong ko dahil hindi natuwid ang takbo ng tricycle. Sandali, Faith. Flat. Sabi niya. Mas lalo ako nataranta dahil sa takot ko kung ano ang mangyari na hindi ko naman gugustuhin. At nang biglang huminto ang tricycle sa tabi ng kalsada ay agaran akong lumabas. Mas lalong dumoble ang kaba ko ngayon. Sorry, Faith. Sabi ni Dan at akmang hahawakan niya ako sa braso pero mabilis akong umiwas. I shook my head and pointed his tricycle. Commute na lang ako. Wala dito, Dan. Salamat. May nang sabi ko sa kadali-dali ng kinuha mga gamit sa loob ng tricycle niya. Hindi, maayos din ito kaagad. Pigil niya pero umiling ako sabay abot sa kanya ng pamasahe na ikinatigil niya. Okay lang. Gusto ko na kasing umuwi. Gusto kong magkulong sa kwarto. I am not mentally stable. I am not. Ang dami nangyayari at pakiramdam ko iiyak na lang ako nang hindi ko namamalayan. Faith, aayusin ko kaagad. Salamat, Dan. Nagmamadali kasi ako. Sorry. Sabi ko sabay tingin sa mga sasakyang dumadaan. But my heart skipped a bit when I saw some black SUVs. I sighed and closed my eyes tightly for a second. I really need to rest my mind. I am going crazy. I am imagining that Ivan might be here. I am hoping, and it is not good. Mabilis ako nagpara ng tricycle habang humihinga ng malalim. Pero imbes na tricycle ang huminto sa tapat ko, ay SUV na kulay itim ang huminto. Mabilis na kumabog ang puso ko ng sobrang lakas at natulala din ako. What? Faith. Dinig kong tawag ni Dan pero nakatulala lang ako sa SUV. Maraming may kotse ng kagaya nito. Imposible. Pakiramdam ko lumabas ang puso ko sa dibdib ko nang dahan-dahan na bumukas ang pinto ng driver's seat. Ang kaninang kaba ko ay napalitan ng saya at hindi ko mapangalanan na pakiramdam. Ivan slowly took off his shades and after that, our eyes met. Mabilis siyang tumingin sa bandang likuran ko pero kaagad niya ring ibinalik ang tingin sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagwawala ng puso ko at tila nabingi na ako sa lahat. Evan! Utal na bulong ko sa sarili habang nakatitig sa kanya. I am not dreaming, right? Siya ba to? Nandito siya? Akala ko ayaw na niya ako makita. Nandito talaga siya? Faith, tara na. Ayos na to. Parang biglang nawala lahat ng tao sa paligid. I am only seeing Ivan right now. Hindi ako makapaniwala na nandito siya ngayon. And I know I'm exaggerating but I feel like I'm crying. Alam kong hindi dapat. Ang dami kong sinabi nakakalimutan ko siya pero ngayon bakit parang gusto kong tumakbo at itapon ang katawan ko sa kanya? Bakit gusto ko siyang yakapin? Bakit gusto ko na nandito siya? Faith, tara na. Bigla akong bumalik sa realidad nang may maramdaman akong humawak sa siko ko. Nang nilingon ko kung sino iyon ay mabilis kong nakita si Dan. Agaran ako umatras at muling napatingin kay Ivan na malamig ang tingin sa akin sa mga oras na ito. Hindi ko na alam ang mga dapat kong gawin sa buhay. Sobrang naguguluhan na ako. I thought I want to move on. Why am I feeling this right now? Dan, may nasabi ko kaya napakunot ang noo niya at kita ko ang pagtingin niya kay Ivan na nakatayo pa rin sa harap ng kotse niya. Maayos ng tricycle. Hatid na kita.
Sabi niya pero napakurap lang ako sa mabilis na tumingin kay Ivan. Naabutan ko siya na nagbubukas na ng pinto ng kotse. Mas lalong lumakas ang pintig ng puso ko. Dumami din ang mga luha na namumuo sa mga mata ko. Ivan, tawag ko sa kanya kaya mabilis niya akong nilingon. I have this feeling na aalis siya. What? Malamig na sagot niya sa akin kaya bigla akong napaiwas ng tingin kasi nahulog ang isang butil na luha mula sa kaliwang mata ko. Hindi ko na alam ang mga nangyayari sa akin. I want to go with him. Gusto ng isip at puso ko ngayon. I thought, you're in Paris. Mainang tanong ko nang mapigilan na ang sunod-sunod na buhos ng luha. Obviously, he came back now. Malamig na sagot niya kaya nabara na lang ang lalamunan ko. His eyes were cold. It's so cold. Faith, tara na. Pagsingit ni Dan pero hindi ko pinansin. Kita ko kung paano lumipat ang mga mata ni Ivan mula sa akin papunta kay Dan. Mabilis siyang pumasok sa driver's seat kaya napaawang ang mga labi ko. Tinitigan ko ang kotse kahit wala akong makita sa loob. My heart is hurting so much and I can't do anything to stop this pain. Dahan-dahan akong tumalikod sa kotse. Ramdam ko ang pagbasag ng puso ko na parang basong kristal. I wanted to cry in pain. I wanted to shed a lot of tears right here, right now. Kita ko ang pagmamasid sa akin ni Dan pero wala na akong pakialam. If he thinks that I am heartbroken, then I don't care because I think I am. Akmang sasakay na sana ulit ako sa tricycle pero narinig ko ang pabagsak na pagbukas ng pinto ng kotse kaya wala pang isang segundo ay lumingon ako. I watched how he went out. Magkasalubong ang kilay at umiigting ang panga. Nandidilim din ang malamig niyang mga mata. Our eyes met. Come on. Sabi niya habang nakatingin sa akin kaya napalunok ako saka mabilis na napakurap. What does he mean? Faith. Tawag ni Dan sa likuran ko pero natuon lang ang pansin ko kay Ivan na umiigting ang panga. I did not get what he said. Get in. Sabi niya muli sa akin kaya mas lalong nanuyo ang lalamunan ko. Faith, ihatid kita. Sabi ni Dan sa likuran ko. Kita ko kung paano tapunan ang inis ng tingin ni Ivan sa Dan na hindi ko alam ang expression ngayon. Dahil sa inis ay mabilis na humakbang sa Ivan palapit sa akin. And when I smell his scent, I suddenly think on burying my face on his chest. And when he gripped my wrist, I finally lost my hold on myself. I'll get her. Malamig na sabi ni Ivan saka mabilis akong hinila palapit sa kotse niya. Wala akong sinabi o ginawa. Nagpahila lang ako sa kanya hanggang sa papasukin niya ako sa kotse niya. Siya na rin mismo ang nagkabit ng seatbelt sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil wala ako sa sarili ko. Hindi ako nakapagpaalam kay Dan nang tuluyan ang makapasok si Ivan sa driver's seat at kaagad na pinaandar ang makina ng kotse. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya. I saw him driving seriously. Dahan-dahan na bumaba ang mga mata ko sa kamay niya na nasa steering wheel. Kitang ugat na parang ibinibigay niya lahat ng puwersa niya sa pagkakataong ito. Dahan-dahan akong napalunok at biglang pumasok sa isip ko kung anong ginagawa ko sa loob ng kotse niya ngayon. Bakit niya ako isinama? Bakit ako sumama? Bakit magkasama kami? Ilang sandali pa ay biglang nag-ring ang phone niya na nasa dashboard. Mabilis niya iyong kinuha at sinagot kaya isang kamay na lang ang gamit niya sa pagmamaneho. Jean, malamig na sambit niya. Literal na nakatitig lang ako sa kanya. His pointed nose. I could see his beard. You have to sign my documents. Where are you? I heard a familiar voice on the phone. Jean, his friend. I knew him. Just wait. Malamig na sambit ni Ivan at bahagya siyang sumulyap sa akin kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. But I knew that next week. I have a business to do. Sagot ni Ivan. Nakikinig lang ako sa pag-uusap nila and I am amazed to see him drive using his one hand only. Can you hand me that? Tanong niya sa akin habang nasa tenga niya pa rin ang phone. Napaawang ang mga labi ko. What? Tanong ko kaya itinuro niyang bahagya ang wallet niya na nasa dashboard kaya mabilis kong kinuha. Tom, did I hear it right? Is that Faith? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang pangalan ko. I'll call you No! That is why you're not in your mansion or in your company, huh? Hey, Faith! Hope you remember me. Beware, Alvin is celibate for 3 or 4 years.
After that, Ivan ended the call and he cursed. Napakurap na lang ako habang inaalala ang mga sinabi ni Jean. Mabilis niya akong tiningnan saka muling ibinalik ang tingin sa daan. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko para itago ang ngiting gustong sumilay. Is it? What is it? I will let the destiny decide for my fate. I'll just go with the flow. I hope it will be what I expected. Masasaktan ba ulit ako? Hindi ko alam. I want to take a risk again. I got hurt. So much hurt before because of him. Natatakot ako pero ano magagawa ko? He's like a drug. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang makalaya. Ang hirap. Sobrang hirap. We are both silent inside the store after that phone call. Dito lang ako. Sabi ko na makita ang crossing, papasok sa amin. Sumulyap siya sa akin, kaya akma kong tatanggalin ang seatbelt pero tuloy-tuloy lang sa pag-andar ang sakyan hanggang sa lumampas na kami. Nanlaki ang mga mata ko sa kanapatingin sa daan papunta sa amin bago siya binalingan. Naabutan ko siyang nakatingin lang sa rearview mirror. Doon ang papasok sa amin. Doon lang dapat ako. Sabi ko sabay upo ng maayos. I want to talk to you. Sabi niya kaya bigla akong natigilan. Tumalo ng puso ko pero kalaunan ay nakabawi ako. Sabi mo ayaw mo na ako makita. Just shut up before I lost my control. Malamig na sabi niya kaya nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Napakapit ako ng mahigpit sa slacks na suot ko. Did I hit his button? Nang mapatingin ako sa labas ay nakita ko na papasok kami sa daan. Malapit sa dalampasigan. Naisip ko kaagad na pupunta kami sa hotel na pinapagawa niya at tama nga ako nang matanaw ko ang mataas na gusali. Kapag natapos na ito, siguradong ito ang kauna-unahang gusali na mataas sa bayan namin. Namangha kaagad ako dahil malaki na ang pinagbago nito kumpara last week. Kita na ang kagandahan at sobrang laki talaga. The hotels that I usually see on TV. Hindi pa kami nakakalapit ng tuluyan ay nakita ko na kaagad ang pamilyar na babae. The engineer. Bigla ako nakaramdam ng pait. Do not get out. I'll be quick. Sabi niya nang tuluyang huminto ang kotse sa mispong tapat ng engineer. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil agaran siyang bumaba. I saw how the woman's smile got widened when he saw him. Agad pa ito lumapit sa braso ni Ivan at may pinakita siya na isang dokumento. Mabilis akong yubo ko at pinili ko na lang na tumingin sa kamay kong mahigpit ang kapit sa slacks ko na suot dahil hindi ko na nagugustuhan ang nakikita sa labas. 1 minute, 5 minutes and 30 minutes had already passed, but they are still talking. Parang rinig na rinig ko sa utak ko ang tawa ng babae, kaya mas lalo kong nakaramdam ng pait. Sana hindi na lang ako sumama. Wala sa sariling bulong ko. Unti-unti na rin lumulubog ang araw at ramdam ko na ang pagod ko. After 45 minutes, Ivan entered with a smirk. Kaagad ko siyang nilingon pero nang magkatitigan kami ay mabilis din ako nag-iwas ng tingin. Mabilis niyang pinaandar ang makina ng kotse kaya mabilis din akong umayos ng upo. Nakaramdam na rin ako ng gutom at gusto ko na talagang pumikit dahil sa antok. There's a paper bag on the backseat. Get it? Sabi niya kaya tamad akong lumingon sa backseat. Nakita ko ang tatlong malalaking paper bag na maayos na nakapatong doon kaya muli ko siyang nilingon. Huh? Get it? Pag-uulit niya kaya mabilis ko na lang na inabot ang mga paper bags saka ibinigay sa kanya. Kaso malamig lang niya akong nilingon habang nagmamaneho. Nakita ko pang napairap siya sa sobrang inis kaya napakunot ang noo ko. Thanks for ruining my head, by the way. Bulong niya, narinig ko naman. Nasa harap na ang tingin niya nang sabihin niya iyon kaya hindi ko alam kung ako ba ang sinasabihan niya ng ganoon. Saan ko ilalagay ito? Tanong ko kaya muli niya akong nilingon sa malamig na paraan. Itapon mo? Sarcastic na sabi niya kaya mas lalo ko naguluhan. Wala na akong choice kundi ilagay sa hita ko ang mga paper bag. Bahagi ako pang sinilip ang loob at nalaka ang mga mata ko nang makita na puro boxes ng chocolates ang laman ng mga ito. Hindi ordinaryong chocolates. Nanginig ako sa hindi malamang dahilan at nanuyo ang lalamunan ko. Chocolates? Sabi ko sa sarili ko. I went to Paris for business, but I end up buying the chocolates for no reason. Sabi niya kaya muli ko siyang nilingon habang hawak ng mahigpit ang mga paper bags. Nawala akong bigla sa sarili ko sa sobrang bilis ng pangyayari. Pakiramdam ko para akong tinatangay ng hangin. He continued driving silently, so I stayed silent too. Wala na akong pakialam kahit palayo na sa amin ang daang tinatahak niya. I just stayed silent because I don't know what to think.
Are this for me? I'll just get a room to sleep. Sabi niya nang huminto kami sa isang inn sa bayan. Napakurap ako dahil doon pa lang ako bumalik sa sarili ko. Mabilis kong tinignan ang nasa labas. Nakita ko ang kilalang mini hotel dito sa bayan namin. Mabilis siyang lumabas kaya bigla akong nataranta. Wala sa sariling tinanggal ko ang seatbelt saka dali-dalim bumaba ng kotse. Kaagad niyang nilingon ang paglabas ko. Uuwi na ako. Sabi ko kaya mas lalong nangunot ang noo niya. I did not say that you'll sleep with me. I'll just get a room. I'll drive you home after. Masungit na sabi niya sabay pasok sa loob kaya napangiwi ako. Kaagad ako sumunod sa kanya. Kita ko kaagad na maraming mga tao sa loob at lahat ay napapalingon sa kanya. Maglakad ba naman na parang isang modelo na dapat sambahin na lahat? Wait, nandito ka pala. Bakit ka nandito? Mabilis kong nilingon ang tumawag sa akin. Nakita ko ang isa sa mga co-teachers ko kaya mabilis akong ngumiti. May sinamahan lang, ma'am. Sabi ko pero kumunot ang noo niya. Sabay tingin kay Ivan na kasabay kong pumasok kanina. Oh, mauna na ako. Kumain lang naman ako dito. Enjoy. Sabi niya sabay alis kaya mabilis akong tumango. Nang mapatingin ako kay Ivan ay nakita ko siyang nakatingin sa akin habang nakikipag-usap sa babae na nasa front desk. Mabilis akong nagpalingalinga bago tuluyang lumapit sa kanya. There's a lot of familiar face here. Maliit lang kasi ang bayan namin. 2 rooms, sir? Tanong ng babae kaya napatingin ako dito. Kita ko kung paano ako hagurin ng babae ng tingin. I smiled at her, so she smiled back. Kita ko ang inggit sa mata niya at hindi ko matukoy kung bakit. Just one. Ivan answered before looking at me again. It's already 6 in the evening. Hinahanap na ng likod ko ang kama ko. Mauna na ako umuwi. Wait for me. Madiin na putol niya sa sinasabi ko kaya natahimik na lang ako. Ilang sandali pa ay may binigay na ang babae na susi kaya mabilis iyong kinuha ni Ivan bago ako hinawakan sa braso saka hinila papunta sa labas. Nagpadala ako sa hila niya hanggang sa maramdaman ko na unti-unti itong bumaba sa palapulsuhan ko. I look at his huge hand on my wrist. I suddenly remembered myself before. Ang fate na isinuko ang lahat-lahat sa kanya. Ako pa rin iyon. Hindi pala ako nagbago. He is tall. I am tall for girls, but he's too tall. Malaki din ang katawan niya kaya ang liit-liit kong tingnan. I missed him. I missed him so much. Evan, shut up, Faith. Madiin na pagputol niya sa sinasabi ko kaya hindi na lang ako nagsalita. Akala ko babalik kami sa kotse niya pero dinala niya ako sa bandang likuran ng mini hotel kung saan may mga tables. May mga kumakain din. Medyo marami mga tao at maingay kaya doon niya ako dinala sa pinakasulok na medyo madilim. I gasped when he made me sit. The table he chose is for 2. Pero imbis na umupo sa harap ko ay hinila niya ang kahoy na upuan sa tabi ko saka ako tiningnan ng mariin. Damn you. Mariin na sambit niya kaya nagulat ako at labis na nasaktan. Tears pulled around my eyes. Nandahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin ay bahagya akong umatras pero mabilis niyang hinawakan ang likuran ko para hindi ako gumalaw. My lips opened. Don't. Mura niya ulit hanggang sa namahinga ang panga niya sa balikat malapit sa leeg ko. Napigilan ko ang paghinga ko. Ramdam ko ang kiliti na hatid ng balbas niya pero hindi ako nagreklamo. I wanted to cry. Gusto kong umiyak hindi dahil sa sakit kundi dahil sa saya. Ivan is here with me. Ang lapit namin sa isa't isa. Ang lapit niya sa akin. Pakiramdam ko abot kamay ko lang siya. This is true. It's been what? 4 years? Bulong niya. Ramdam ko mainit niyang hininga sa leeg ko kaya mahina akong gumalaw pero mas humigpit lang ang hawak niya sa likuran ko. Hey, so, you fell in love with me? Then why did you left me? You jealous? Bulong niya ulit kaya nanginig ang mga labi ko. Ramdam ko na malapit nang tumulo ang mga luha ko kaya mariin akong pumikit. Ivan, senyorito, what happened to that? Wala sa sariling napakapit ako sa dibdib niya na sobrang higpit. Para akong nangihina kaya doon ako kumuha ng lakas. What are you doing? Nanginginig na tanong ko kaya naramdaman ko ang malalim niyang paghinga. I don't know, but I hate you. Sabi niya kaya para akong binuhusan ng malamig na tubig. Then why? But you just can't get out of my head. Dagdag niya. Mahina akong umiling. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Mas lalo kong nalukot ang damit niya sa dibdib dahil sa higpit ng kapit ko.
Mas lalong sumubsob ang mukha niya sa leeg ko. Bahagya pa akong tumingala para bigyan siya ng spasyo. Literal na gusto kong umiyak sa ngayon. Gustong gusto ko nang umiyak sa ngayon. Did I give you mixed signals before? Bulong niya ngunit wala akong ginawa para makasagot. Nasaktan ako noon dahil sa kanya. You played with me. Hindi ko na napigilan pang isagot kaya napasinghap siya. At first, but I don't do the same girl twice or more. Napasinghap ako. But you played still. You're just blinded by your pain. No! Giit ko, saka siya itinula kaya umalis sa mukha niya sa leeg ko. Nakita ko kaagad ang parang lasing niyang mga mata kaya nanghina ako. And I hate you for leaving. Never expecting to see you again but Tom, nandito ka lang pala. Mariin na sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. I'm trying to move on. And you did. You and the tricycle driver are together now? Or the teacher? Nangahamon na tanong niya na may kasamang panlalait kaya nalaglag na lang ang pangako. What are you saying? Faith Cortez, you were 20 and very sexy the first time I saw you. Sabi niya, kaya namula ang pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Are we fighting or what? Bakit ang bilis ng mga nangyayari? Paano kaming nauwi sa ganito? Anong pinagsasabi niya? Ano ba? I think our first baby was a boy. Doon. Sabi niya at bumalik na naman ang galit na boss niya. Hindi ko mahuli ang nais niyang sabihin. Ilang sandali pa ay may dumating na waiter at nagtanong ng order. Tumahimik na lang ako at hinayaan siya sa mga gusto. Tahimik na rin kami matapos noon hanggang sa dumating ang mga pagkain. I was silent because I don't know what to say. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Nabigla ako. Is he playing with me again? Sana hindi. Ayoko na. Ayoko nang masaktan dahil kung naglalaro pa din siya ngayon, siguradong magpapadala na naman ako. Masasaktan na naman ako. I ate in silent. Nawalan ako ng gana pero pinilit ko ang sariling kumain para hindi lang siya matingnan. Pero ramdam ko ang pagsulyap niya sa akin minuminuto.